So eto na nga mga idol, guys, Soto update po tayo ngayon. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan naman mag-like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. So confirm na nga po guys, Soto nasa priority list nga po ng Yokohama Big Corsairs. Matapos nga po kasi na malaman natin na mismong si Coach Kyle Milling pala ang nagrekomenda dito kay Kai Soto para lumipat nga po dito sa Yokohama or madala siya mailipat sa Yokohama. Kung matatandaan po ninyo, dating naging head coach ng Yokohama itong si Coach Kyle Milling. It doesn't mean na nilipat siya dito sa Yokohama ay mababa na or walang pag-asa si Kai Soto. Ang nangyari po kasi dito, lilinawin ko sa inyo mga kaibigan, meron na po kasing big man itong Hiroshima Dragonflies. At that time, si Kai Soto ay nasa injury list pa ng Hiroshima Dragonflies. So, ayon na rin po sa ating mga pinagkakatiwalaang source na pag-usapan mo between Yokohama and Hiroshima Dragonflies na ilagay na lang dito sa Yokohama si Kai Soto. And as of now, tuloy-tuloy po ang mga training ni Kai Soto. Ang kagandahan po kasi dito sa Yokohama ay mas pinapriority nila etong ating big man para maging sentro ng Yokohama at makasama sa starting 5 ng Yokohama sa mga susunod na laban nila. And we are expecting nga po first week po ng 2024 or ng January ay magsisimula na nga po ang debut game ng ating pambato na si Kai Soto. Pasabog po ito mga kaibigan dahil nga po sa tinagal-tagal nga po ng pagpapahinga at training na ginagawa ni Kai Soto ay mapapanood na muli natin siya ang kanyang magandang performance. Ngayon po ibang-iba na si Kai Soto kung ikukumpara natin doon sa mga huling naging laban niya, especially nung laruan niya po nung FIBA World Cup. And so far so good, marami tayong mga nakukuhang magandang feedback ayon na rin po sa mga sources natin. Si Kai Soto maganda po so far na pinapakita sa mga training or pagpapractice dito nga po sa Yokohama. Dito kasi sa Yokohama Big Corsairs ay merong mga special training or mismong may trainer si Kai Soto, which is yun yung mga nagte-train sa kanya para mas mahasa siya. Bakit po nila binibigyan ng ganitong klaseng pagpapahalaga itong si Kai Soto? Kung matatandaan po ninyo, prospect po ng mga NBA teams or mga NBA scout itong si Kai Soto noon pa man, at nakakatawa man isipin pero ganun po talaga dahil yung potential na meron si Kai Soto ay wala po sa ibang mga basketball player, tulad na lang ng pagiging matangkad niya, which is very advantage po talaga at hinahanap ng mga teams. Bukod pa po dyan, napakabata pa ni Kai Soto, mabilis at masunurin po, napakabilis matuto at sumusunod talaga sa mga rules. Kung ano yung kanyang forte, doon lamang siya. Kung kinakailangan talaga kunin yung rebound or dumipensa, sinusunod po ng ating pambato ni Kai Soto. And well guys, tuloy-tuloy lamang ang suporta natin sa ating pambato. And huwag tayong mawalan ng pag-asa, hintayin natin ng perfect timing para kay Kai Soto. Maraming salamat po sa inyong